pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni Sirach. Ang bana sa usa ka maayong asawa mo'y usa ka tawo nga palaran. Mailo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod kaniya. Ang usa ka maayong asawa mao'y kalipay sa iyang bana ug magpuyo siya sa kinabuhi diha sa kalinaw. Ang usa ka maayong asawa mo'y usa sa mga bililhong panalangin nga gihatag ngadto kanila nga mahadlok sa Ginoo. Maadunahan kini mga tawhana o makabos, masabog ug malipayon sila ug sa kanunay makita ang kasadya. Ang usa ka buutan nga asawa mao'y kalipay sa iyang bana. Ang iyang kahibaluan maghimo sa iyang bana nga usa ka makusganon nga lalaki. Ang usa ka asawa nga dili magpalabi og sulti mo'y usa ka gasa gikan sa Ginoo. Ang maong pagpugong dalaygon nga dili matuklib sa mga pulong. Ang usa ka buutang asawa katahom nga walay katapusan. Mao kini ang usa ka hiyas nga dili masukod sa iyang maayong paghikay sa balay sama sa adlaw nga nagsidlak sa udtong tutok sa kapanganuran sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, kaluoy nila niya walay utlanan. Ang iyang tuong kamot sa Ginoo, iyang gibayaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundi mabuhi, isang yaw ko ang iyang ngalan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini tanan, kahibulungan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang ikaduhang pagbasa
kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa, tinguhaan ninyo ang mga hiyas sa labi pang importante. Apan, ang labing maayo sa tanan, mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti nga ako sa nagkalaing-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan, kung wala ako'y gugma, sama ra nako sa mabasa nga agong sa piyang-piyang nga nagataginting. Bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug makahibalo ug makabaton sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makapabilin sa mga bukid, apan kini walay kapuslanan. Bisan ipanghatag ko pa ang tanan ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, ni tigpasikat o garboso. Ang gugma dili madinungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon, ug mulahutay gayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindot. Si Jesus miingon, apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang babae, tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makikiusa siyang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Diyos. Mangibanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod ang tanan ug atong paminaw ng pulong sa Ginoo. Ako nga pagtibaya kang Ariel o kang Jane, nining may numdanon gayod nga panagiusa nga ila karon nga isudlan sa ilang kinabuhi diha sa sakramento sa kaminyoon. Ariel ug Jane, dili ilalim ang mohimong desisyon sa kaminyoon. Nakinahanglan kini hamtong nga huna-huna. Dili sama sa huna-huna sa usa ka bata. Diha sa iyang una nga pagtan-aw sa butang, moingon siya sa iyang ginikanan, paliti ko anang butanga, paliti ko anang maong pagkaon, paliti ko anang maugayod nga duwaan. Sa taod-taod, mga pila ka adlaw, mingon siya nga dili na ko ganahan. Ako na nang isalikway. Dili ana ang kaminyoon. Ang kaminyoon ang managtiayon, muhimo silang hamtong nga desisyon nga magpuyo sila nga maunungon sa usak-usa. Mahimo silang asawa ug bana hangtod sa kahangturan. Tungod ni ana, kinahanglan ang inyong desisyon magasukad sa iyong kahamtong sa inyo nga huna-huna. Di ba? So, wanay uliay ha, mayroon nga, ako na kang asawa, ako kang nabana, dili na ka na ko iuli. No? Mausa na mo, you become one, being husband and wife for the rest of your life. Ariel ug Jane, kay balo mo sa inyong pag-anhi karon dinhi, you are not only asking God to bless you, but God is telling you today, bring yourself closer to me. That is the mission that He's giving to you. And not only yourselves that He wants to bring to Him, but rather the children that will be born of this marriage. Ang mga anak na mahimugso ninyong kaminyoon karon, ipaduol sa Diyos. That is part of the mission that you are going to undertake and to fulfill in your marital life. Ug tungod niini, nga giyatagan ka misyon sa Ginoo, apil ang iyong anak, una sa tanan, ang kaayo sa gasa sa mga kabataan, inyong atimanon o inyong amumahon. No? Once you are gifted with children, the offspring of your love for one another, take good care of them.
bring them into the bright future. Sa mga kamo gimatuto sa inyong ginikanan, niabot kamo karon diining puntuha sa inyong kinabuhi. Kumikan kay ang ila nga maugayon nga responsibilidad ang pag-aga kaninyo, paghatod kaninyo diha sa maayo nga kaugmaon, inyo usab nga ipakita ngadto sa mga kabataan nga mahibugso dining inyong kaminyoan. And that's why the children would become the center stage of your marital life. Nana sila sa tunga sa inyong kinabuhi. No? Center stage meaning to say, ang inyong mga pagpaningkamot, ang inyong mga kabudlay, ang inyong pagsakripisyo, inyo nga igugol diha sa pag-amuma, pag-atiman o paghatag ug maayong kaugmaon sa inyong mga kabataan. Okay? Timan-igi na ninyo. Ang ikaduha nga maayong butang nga metabo ni inyong kaminyoon. Ang inyong gasa sa gugma sa usa-usa. Ariel, if I may ask you, how many times in your life did you say, I love you to Jane? Siguro, dili na ka makahinumdom, no? Usahay, doon ay mga panahon siguro nga, mura og dili maayong mood ni Jane, imula inog, I love you siguro, just to appease her, no? Na may daghan nga nakatutubra dili sa baba, no? Nga, gusto lang nga pakalmahon, o diha sa pagpakalma, ibungat ang mga pulong I love you. Oh, di ba? Oh, may anak po na sa samang pagi, si Jane usab, iya nga mabungat ang pulong nga I love you. Pero usahay, ang iya nga pagsulti na just to appease sa iya nga partner na si Ariel. Yeah. Pero dili di ay. Ang gusto di ay sa Ginoo, when you say I love you to one another, Ariel and Jane, please remember this. When you say I love you to one another, you should be willing and ready to understand your weaknesses and frailties as a human being. Kaya balo mo musabot because we are not perfect, no? Kung kita dita perfecto, meaning to say, doon na tayo mga kakulangan, kinahanglan nga matag-usa kaninyo, kay balo nga musabot. O diha sa inyong kinabuhi, andag tagana mo, diha sa paghulip sa unsa ang kakulangan, diha sa imong kapikas sa kinabuhi. Dili lang mo yung nga, I don't care about you, lahi ka, lahi ko ko. No. You are now one in mind, heart, and spirit. Usa na mo. That's why you need to complement each other. No? Complementing means kanunay nimo lantawon unsa ang imong mahatag nga kayuhan diha sa imong kapikas sa kinabuhi. Complementing each other, no? Maingong ka nga, uy, kanang karon laging adlaw, dili ko kayo productive sa ako nga trabaho, sa ako nga output nako sa akong trabaho. Di, andag dagana po ang imong kapikas sa kinabuhi. Ay lang kabalaka, no? Makaya lagi nimo na. So, napay laing adlaw, you have to make up, no? Or whatever you feel that you have missed something in your job and in your productivity sa imong nga trabaho. No, nga na nga matang sa kinaiya nga andag tagana diha sa paghatag og mga pulong nga makahatag og inspirasyon sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mo na nga, when you complement each other, meaning to say, andam mo nga mutan-aw para sa kaugmaon sa inyo nga panagtiayon, no? So, when you make a decision, Ariel, always make involved your spouse, Jane, no? Dili kay imong lang desisyon, kundi ipabati ngadto kaniya nga parte siya sa imong desisyon, and the decision that you have made, you own it, no? You own it. Dili ka imuhara, kundi kamong duha. Ingana ang sikreto. Okay? So, dunay panultihon sa Binisaya nga ang bana ko no, doon na siya itawag nato nga kuan man siya, acronym man na siya sa Bisaya. Unsay spelling sa bana? Ariel, B-A-N-A. Yeah. Doon na siya meaning. So, sa atong Bisaya nga mga sa termino na to. Ang bana ko no, ang pasabot ko na bisag as asa naaasawa. Wala din na magpasabot nga mag-ana siya kanunay sa likod nimo. Nga bisag asa ka na magsunod-sunod.
Dili na siya may gipasabot ana. Meaning to say, nga unsa ang imo nga gihimo nga desisyon, paapila ang imo nga asawa. Ha? Para nga mas lig-on ang inyo nga gidamgo gitinguha alang sa kaugmaran o kalambuan sa inyong kinabuhi nga managtiayon. Ha? Always get involved your spouse. Ha? Ayaw ingna nga ako arane way labot siya. Say, appeal kanunay ang asawa. Okay? Ang asawa, unsa may spelling sa asawa? A-S-A-W-A. Sa atong binisaya, doon na siya meaning. Ayaw supaka aron way away. Wa na magpasabot na nga under the saya, ha? Under the saya, dili na siya. Meaning to say, you have to have a common ground diha sa inyo nga paghimog desisyon aron maghiusa ang inyo nga gidamgo gitinguha alang sa kaugmaran o kalambuan sa inyong pamilya o sa inyong panagtiayon. No? Na may daghan karon nga may tabo nga kung ang usa ka kapika sa kinabuhi wa hatagi og pagtagad, wa hatagi og bili diha sa ilang mga gipang himong desisyon. Moingon ang iyang kapika sa kinabuhi, iyahar man na, mamakoy labot ana. Mo na nga mag-idahay, no? Unsa may sangputana na ako maidahay, dili makaabot sa usa ka lig-on nga abtanan nga desisyon nga inyo nga gitinguha o gidamgo sa inyong panagtiayon. Magkanya-kanya na mo. So magkanya-kanya dili solid ang mao nga inyong paghimo sa inyong nga gitinguha alang sa kaugmaran sa inyong nga panagtiayon. So kana ginakanunay, you have to go hand in hand. Bisan sa kasimple sa inyong nga gitinguha sa kinabuhi, apil kamong duha. Kamong duha gyud. No? Gumikan kay sa hirap at sa ginhawa, kamo ang muutubang ni anang inyo nga pag-aatubangon nga mga kakulian sa inyong kinabuhi isip managtiayon. Ha? Kamong duha gyud. Ayaw pasag niyong usa. Kundi you have to go hand in hand as a couple. Ha? Kay aron makita unsa kalig-on ang inyo nga mga gitinguha nga inyong gusto nga kabuton diha sa unahan. Okay? So, sama pananglit mo decide mo para sa iyong mga kabataan kanang kamong duha gyud. Ayaw pasagdi ang usa kundi ka nang kamong duha. Okay? Ana mo ni giingon ni Pope, our late Pope John Paul II, now Saint John Paul II. Miingon siya diha sa iyang apostolic letter Familiaris Consortio. No, nindot kayo ni. Nag-isgot siya ang kaminyoon ko no, sama sa murag usa ka panagbakas is a consortium. No, mo ka consortium. Mubutang kag puhunan, butang ko puhunan. Okay? Mo na consortium, butang. Pero sa imong pagbutang, di mo unaw-naon nga mabangkrap ka kundi mutubo ang imo nga puhunan. Kaya kinsa may buang ang butag puhunan niya paghuman gusto lang nga awa dili nako manumbaling ana. Bahala na sa may ito, bahalag mabangkrap na, dili nga na. Kung you are in a consortium, partnership, you have to put in your money and then you have to take care of it. No, imong atimanon. No, bantayan nimo. No? Bantayan gyud nimo aron mo lambo, mutubo ang imong nga gibutang diha sa imong puhunan. In the same manner in marriage, matod pa sa atong kaniay nga Santo Papa karon, Saint John Paul II, mingon siya, in marriage it is a consortium of the whole life and love of both husband and wife. Tanawa sa guna unsa kabugat? Whole life and whole love. Wa mingon siya 50% of your life and 50% of your love. Whole 100%. Ha? So mao ni Ariel ug Jane, kung moingon si atong kaniay Santo Papa nga consortium di ay ang kaminyoon sa tibuok niyong kinabuhi ug tibuok niyong gugma, ayaw tamahangi ang inyong kinabuhi, ayaw tamahangi ang inyong gugma at timana ang inyong kinabuhi, ang inyong gugma. Nga mao'y maghatod ni ninyo diha sa pagkabot
sa inyong nagitinguha o gidamgo alang sa kalambuan sa inyong kaminyoon. Apil na ang inyong mga kabataan. Di ba? So, mubutang ka with all your effort, with all your sacrifices, no? Imong ibutang. Because at the end, do na kay mubalik the return of the investment that you have put in. Unsa man, ang kalampusan sa inyong mga kabataan. Kung mamahimo nga magmalampuson mga kabataan, perteng lipaya sa mga ginikanan. Maunay purong-purong, that is the crown of their sacrifices. Nga ila nga gibutang sa ila nga kaminyoon. Perting lipaya sa mga ginikanan. Ang pagkamalampuson sa mga kabataan. Nga ila nga gihatagan og panahon, gihatagan nila diha sa ila nga tanan nga mga sakripisyo nila, ila nga gibubo diha sa kinabuhi sa ilang kabataan. So mauna, that would be the return of the investment. Mauna nga kung 50-50 rang imong ihatag, dili ing ana kalig-on ang inyo nga gitukod nga konsorsyum. 100% yun. 100%. That is the secret there. No? So that you could expect a good yield, a good return in the future. Di ba? Unya, sa panahon nga doon na mo'y mga di man kita perfect. No? We're not perfect. Doon ay mga panaglalis, doon ay mga panagbingkil, doon ay mga di pagsinaptanay. Natural kayo na. No? That's natural. There is no perfect marriage in this world. I bet. Kung naay mahingon din na perfect ang mga Monsignor, makikpusta ko. Pakit ako perfect pa. There is no perfect marriage in this world. But if you start putting in all your effort to your relationship, at least you will be near to perfection. At least maduol ka diha sa pagkahingpit, no? Kaysa layo rin kayo, dili magmalampuson ang imong kaminyoon. So mauni ingon ni Pope John Paul, nga try your very best. If ever there are differences, misunderstandings, you have to sit down. Lingkod mo. Pabugnawa ang inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna ug ang inyong gibati. Because ang mahitabo man God, once you are in the middle of anger, of your emotions, ang mahitabo na you could never give a good decision in life. Kanang naa ka sa kasuko, kanang naa ka sa kahiubos, kanang naa ka sa kasakit, diha sa imo baka nga partner, dili ka makapagawas og maayo nga desisyon. Chances are, ang maong desisyon kanunay nga muadto in the negative way. No? Nga naman, because you are being influenced by your emotion. No? Pakalma ha. No? Ayaw himo. Settle down your emotions. No? Kung dili ninyo makuha sa maayo ninyo nga pag-inistoryahay, then go to your parents. They're always there to lend their hands in order for you to get a good resolution of the problems that you are facing in life. If not, go to your sponsors. Unsa may purpose ani mga sponsors na karon dinhi, no? Nindot ra ba kayo mga bestida, no? So, saludo ko ninyo sa inyo nga gipakita nga maayo kayo inyong posture, no? Nindot kayo, but please remember, you have moral obligation, to God. If ever they encounter problems and they will come to you, and then you will just simply neglect them, you are answerable before God. You are accountable before God. Ayaw gyud ninyo sila ingnon nga nakalimot na ako butoy galuhod ninyo. No? Usahay tungod sa kadaghan siguro. So please, no? Ayaw gyud ninyo, ayaw mo pagdumili diha sa pagtabang if ever they encounter problems in their married life. Okay? So mao nay kanindot diha, naamoy kadaganan. Ug di pagyod dagan mo sa simbahan, no? Naa ang simbahan kanunay. Open kanunay nga mudawat ninyo, maminaw ninyo sa unsang angayan
nga inyo nga tuliron diha sa inyong kinabuhi, no? Just in case, no? Na ang sipan. Nya sa katapusan, di man kini inyong gihimo karon, you have chosen kining maong sacrament of matrimonial marriage ni simbahan. You could have gone to the civil ceremony and you will become husband and wife legally. Pero inyong ipili din ikan kay you will receive the grace of the sacrament, no? Because the sacrament is not being invented by any human power. Ang sakramento gitukod ni Kristo. Siya may nagtukod. Kung si Kristo may nagtukod ini, balaan this is sacred. Kung balaan angayan ni nga ampingan, angayan nga atimanon, angayan nga panalipdan o dipinsahan. Okay? Mo ginaibutang siya una-una. Aron magmalungtaron ang maugayod nga inyong gipanaaran nimong sakramento sa kaminyoon. The safest way is to remain faithful to one another. Fidelity is the key towards a lasting marital relationship. Daghan kayo ang mga couple karong mapanahon na nangandoy sila nga mga magmalampuson, successful. Daghan kayo. Yes, mag-ampo sila, Lord, please help us to become successful. Nahimong successful. Pero ang pangutana karon, faithful ba? So sa daghan man. They are successful pero dili faithful. Ang pangayuan sa Ginoo, Lord, maintain, remain, make us to remain faithful and later on become successful. Musunod ra na. It will come, it will follow if you are faithful to one another. Mahimo mong successful. Ayaw pangayua unang pagka-successful, pangayua ang inyong faithfulness and fidelity to one another. Timan ina ha? Timan igina ninyo. Niya, ang sekreto na pag-ampo mo. Aron sa inyo na, hatagan mo kanunay ug lamdag sa Ginoo. Nga, unsa ang mga kakulian, hatagan mo sa agianan, diha sa pagpili sa mga butang nga makapalig-on, makapasustain sa inyong marital relationship. Okay? So I rely on your mature consent, no? Misali ko sa inyong pagkahamtong, sa inyong pagka-professional, misali ko ana, gamita na, aron mamahimo nga lig-on ang inyo nga gihimo nga kaminyoon at tubangan ng altar sa Diyos. Okay? Again, I would like to congratulate Ariel and Jane Salam. Congratulations, ha? Kanya, remain faithful to one another and you pray always to God. Okay? Kanya, congratulate po ko, comment po ko aning mga parents ni Ariel and parents po ni Jane. Salamat kayo nga. You have made them what they are now today. Without your help, without your love, without your care, without your affection and support, they would never be here today making their vows before the altar of the Lord. Thank you so much. Wa ni magpasabot nga minyo na sila, you are off the hook. Maingon daghan maingon na, ay salamat. Minyo na ang among mga anak. Wa na may tulubagon. Samot, dako pa hinon yung tulubagon. No? Ayaw. Sabda nga na minyo na sila, wa na may tulubagon. The more that you have the responsibility of taking care of them, no? Panalipdi, unsa ang ila karon nagisudlan sa ilang kinabuhi nga kaminyoon. Okay? And to all sponsors, please always be ready to lend your hand to them if ever they experience, sometimes unpleasant circumstances that may beset their life. Okay? Ayaw gid ninyo tarik di sila. Sa tanang mga higala, mga paryente, thank you so much for your presence. Your presence, means a lot to them. But please continue to pray for them that they may always be faithful to one another and eventually they will become successful in their endeavors as husband and wife. Congratulations and God bless you always. Ang yun ko kamo sa pagtubag sa tinuray ining musunod nga mga pangutana. Jane?
Miyani ba ikaw sa imong kaugalingon aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugmag pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Ariel, miyani ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugmag pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak? Ngay hatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos. Oo, Padre. Ariel ug Jane, sanglit buot man kamo, magbinyo atubang mo sa usag-usa, pagunitay mo sa inyong tuong kamot ug ipahayag ang inyong tuyo atubangan sa Dios ug sa katawhan. To. Jane, kini si Ariel nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawato. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre, uyon ako. Dawaton ba siya nga imong bana? Oo, Padre, akong dawato. Ariel, kini si Jane nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre, akong dawaton. Dawaton ba siya nga imong asawa? Oo, Padre, akong dawaton. So sanglit inyo man gidawat ang usag-usa. So pangadjian ninyo kining maong pangadjion kamong duha. Itugot, Ginoo, kami magkahiusa sa kasing-kasing ug una-una. Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, bubulag ka namo. Ug ako sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanan nga aniya karon dinhi, nagalig-on na nalangin sa bugkos sa kaminyoon, ngayon nyo karong gihimo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ariel ug Jane, karon atong panalanginan ang inyong aras ug singsing ug ang Biblia. Kampo kita panalangin niyo Ginoo ang imong mga alagad nga si Ariel ug Jane aron makabaton sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi nga mao'y giulagway nining mga aras aron unta ila king gamiton sa pagkapot sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin niyo Ginoo kining mga singsing aron kining imong alagad na si Ariel ug Jane magpuyo kanunay diha sa pagigugma sa sagusa ug sa pagbinutan nga walay paglubad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin ni Ginoo kining Biblia ang instrumento sa imong pulong nga mo'y maghatag kanila lamdag ug giya sa pagpuyo gayod diha sa matarong nga kinabuhi nga managtiayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jane, sulod kining singsing, timaan sa akong pagigugma, ug pag-unong kanimo, sa ngalan samahan, sa anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ariel, isulob kining singsing. Timaan sa akong pagigugma ug pag-unong kanimo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Jane, ako naghahatag niining mga aras magsalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon alang sa imong kayuhan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako kining dawato. Ariel, Jane, ako nagahatag kaninyo nining balaang kasulatan. Nga mao ang instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayag, giya sa insakto ninyo padulngan. Salamat. Salamat sa Diyos.